Praise God, praise God. Sa oras na ito, ating kamayan ng bawat isa sa pagbati sa pangalan ng ating Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay patuloy na sumagana sa bawat mga anak ng Diyos. Hallelujah. At sa hindi pag-abala, mga kapatid, ay nais kong tunghayan natin ang ating mga banal na kasulatan. Praise the Lord, sa aklat ng 1 John chapter 3 verse 1 at at mamaya meron pang isang aklat na ating babasahin. So sabi rito sa 1 John chapter 3 verse 1, ang bahaging ito ay nangungusap ng ganitong pahayag. Sabi rito, see how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God. And such we are. For this reason, the world does not know us, because it did not know Him. Sa isa pang aklat, sa aklat ng Hebrews chapter 10, Hebrews chapter 10, basahin natin dito sa verse 15 up to verse 17. And the Holy Spirit also testified to us, for after saying, this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord, I will put my laws upon their heart, and on them and on their mind I will write them. He then says, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Praise God. Ang Panginoon magpala sa kanyang mga salita. Muli natin sabihin amen? Amen. Praise the Lord. Mga kupo tayo sa oras ito. Purihin ng Diyos muli sa sandaling ito, sa biyaya ng ating Panginoon, ay muli tayong naririto sa pagkakatipon. At salamat din sa mga bumati ng Happy Father's Day. At yun ay binabati ko rin ang bawat tatay sa araw na ito ng maligayang kaarawan ng isang pagiging ama. At Diyos ay nagpala sa amin at di ko rin alam na Father's Day pala ngayon. At it's a blessing din naman, mga kapatid, na ngayon sa araw na ito ay kumpleto yung aking mga anak. Sama ko ang aking panganay, galing sa Australia, Sydney, nakarating siya kagabi. At dahilan, so blessing in disguise sa lahat ng mga bagay. At kanina habang kami ay papunta rito, I just remember ang isang panaginip, siguro mga ilang buwan after ng kasal ng aking anak. At after ng kanyang kasal, ilang buwan na nakalipas, nakaroon ako ng panaginip. At isang panaginip na ay dumating si Abigail, at nakiisa lamang siya. So nagtataka ako at ang tandang-tanda ko ng panaginip na yun, nakasuot siya ng kulay pink. At lumipas ang mga panahon, dumating naman siya na kasama yung ilang taon na nakalipas. So, after ng pandemic, nakalipas pang ilang taon, saka siya nakauwi ng merong isang kinasal sa na taga roon at isang Pilipina din naman. Pero, na-recall ko lamang kanina na kahapon, nang dumating siya, nakakulay pink siya. At naalala ko na-recall ito ng aking may bahay, kinuwento ko sa kanya. Sabi ko, nung una, sabi ko, bakit umuwi siya na nag-iisa? Ano kaya nangyari? Bakit nag-iisa siyang umuwi? So, it so happened na ito pala yung panahong yon na magaganap ang lahat ng bagay. At salamat sa Panginoon at nataan pa rin na Father's Day ngayon. So, salamat sa Diyos. At binabati ko rin ang ating mga kapatid, Berliobi and Sister Lisa, sa kanilang silver anniversary last June 3.
Patuloy ang Diyos ay, kumbaga sa ating panahon ay ito'y biyaya na lamang ng Diyos. Ang isang mag-asawa ay nagsasama ng matagal na panahon, hindi lamang dahilan sa kanilang mga anak, kundi dahilan merong pag-ibig na nagbubuklod sa kanila. Sometimes, ang ilan ay ang nagiging dahilan bakit hindi sila naghihiwalay at bumibilang ng taon ay dahil sabi nila, dahilan sa aming mga anak, dahilan sa ilang mga bagay, pero isang pinakamainam na dahilan ng pagsasama ay dahilan sa pag-ibig pa rin na nadarama ng bawat isa mula ng pasimula na sila'y pinagsama ng Panginoon hanggang sa kasalukuyan at kagaya ng sinabi ng Banal na Kasulatan, till death do us part. Ang kamatayan lamang ang siyang maghihiwalay. So, salamat sa ating Panginoon at naniniwala ko ito ang kalooban ng Diyos. Itong nais ng Panginoon sa bawat mga anak ng Diyos, ang ganitong klaseng buhay ng mag-asawa na sila ay maglalast hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. At kung ang mundo ay laging sinasabi nilang walang forever, well, hindi po totoo yan, merong forever. Sa mga anak ng Diyos ay merong ganitong bagay na inilagay ang Panginoon. So, salamat sa ating Panginoon. Sa oras na ito ay dalangin natin sa Panginoon, kagaya na nabanggit ko rin last Thursday, ay pagkatapos ng ating unang araw ng ating fellowship doon sa Alfonso, Cavite, ay nabanggit na rin na merong possibility o pinapipray kung ano ang plano ng Diyos ay magkaroon tayo ng camp meeting. So, sama natin sa prayer. Meron pa tayong almost 6 months na ating dudulog sa panalangin. Although alam natin ang ganitong gawain ay hindi biro. Merong gastos, pero kapag tayo ay merong willingness, well, magkakaroon ng kaganapan ng lahat ng mga bagay. May isa sa katuparan ng ganitong bagay kung tayo ay merong willing tayo at ang ating puso ay totoong nagmamahal sa gawain ng ating Panginoon at iniibig natin ang kanyang mga salita na ating mapakinggan sa bawat panahon. So let us pray kung alinman, kung saan man loobin ng Diyos ang lugar na ating ibibigay ng ating Panginoon. So sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa mga salita ng ating Panginoon. At wag niyong i-remind nyo, baka makalimutan ko po, ang ating kapatid na mag-asawa na nagdaos ng kanilang silver anniversary ay ating sasama sa prayer mamaya at sasaksi tayo kung dati kinasal sila I think sa kung anong church ang pinagkasalan sa kanila, pero ngayon ay isang napakainam na merong blessing galing sa Panginoon. At ang mga saksi ay mga anak ng Diyos sa panahon ng kanilang pagsasama. So just remind me if somehow ay makalimutan ko. Pero sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa ating paksa na gustong pag-usapan. At sa panahon ngayon, mga kapatid, ay meron akong ilang mga bagay na naranasan. Ito'y personal na mga karanasan, ilang mga changes, ilang mga pagbabago sa buhay paglilingkod, spiritual. At mga kapatid, pero alam nyo, sometimes sa mga changes ay may mga minsan nakakapanibago, nakakatakot ang mga changes. Dahilan pag sinabing changes, hindi ito yung iyong routine, hindi ito yung comfort zone mo, hindi ito yung dati mong gawi na kinagagawian, kundi ito ay panibagong bagay at minsan nakakatakot. Pero ang pinakamahalaga, mga kapatid, sa tinatawag na mga changes sa mga anak ng Diyos, all the things you have to do is to apply faith. Okay, say amen to that.
Sa panahon ng mga pagbabago, sa panahon ng mga changes, ay kinakailangan mo i-apply mo ang pananampalataya. Dahilan, dito mo makikita na ito ay pag-akay ng Diyos at paggawa ng Panginoon sa iyong buhay. So, dahilan ang pananampalatayang ito ay hindi ito atin, ito ay merong nagpasimula nito at meron ding magtatapos nito, ito ay ang ating Panginoong Hesus. He is the author, na siyang nagpasimula ng ating pananampalataya. Wala tayong muang sa ganitong pananampalataya. Tayo'y nagising na lamang isang araw na tayo ay umiibig sa Panginoon, nagmamahal sa Panginoon. Dahilan ang mga unang panahon ng ating buhay, gusto natin ang kalayawan, gusto natin ang kasalanan, gusto natin ang paraan ng ating sariling pamumuhay. We always want to do it our way. Gustong gawin ng tao in his own way. Yung my way na yan ay isang bagay na sabihin natin, napakadelikadong buhay. Marami daw namatay at kinuhang buhay dyan sa awit na yan. So, basically, makikita natin kahit man sa buhay paglilingkod sa Panginoon, you don't have to do it in your own way. You have to do it in God's way. Amen. So, siguro sa biyaya ng Panginoon sa mga susunod ay aking share sa inyo ang ilang mga changes, but pero ang Panginoon ang siyang tumulong sa bawat isa sa atin sa uling araw nito. Now sa oras na ito ay balikan natin yung verse na ating binasa. At ito ay ang verse ng 1 John chapter 3, verse 1, a very familiar verse na nagsasabing, "See how great a love the Father has bestowed on us." Gaano kadakilang pag-ibig na ipinamalas ng Ama at ibinigay sa bawat isa atin, that we would be called children of God, and such we are. At gayon tayo, mga kapatid. Gaano kalaking pag-ibig ang ibinigay ng Diyos sa atin upang tayo, ng Ama sa atin, upang tayo'y matawag ng mga anak ng Diyos, at tayo ay gayon nga. Tayo ay mga anak nga ng Diyos. Sino dito mga anak ng Diyos? Praise God. So, ang pagiging anak ng Diyos, mga kapatid, hindi lang ito isang basta title na inaangkin ng sino man, ng tao. Ito ay dumaan sa tinatawag na adoption. Merong adoption na ginawa. Dahilan, ang bawat isa sa atin ay, tayo ay hindi anak, kumbaga, wag niyo kayo misunderstood, kundi ang tinutukoy dito ay iba ang nature ng Diyos kaysa sa nature natin. Ang Diyos ay espiritu, samantalang tayo ay laman. Well, pero nang tayo ay sa kalalagayang espiritu, ay tayo anak ng Diyos. Well, nilalang ang tao sa wangis at larawan ng Diyos. Pero dumating ang panahon na tayo ay ginawang anak ng Diyos. Ginawang anak ng Diyos by virtue of adoption. Sa pamamagitan ng tinatawag na adoption. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ay ibang bagay kaysa sa unang kalalagayan na by nature we are sons and daughters of God. By nature we are sons and daughters of God. Pero ngayon, tayo ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng adoption upang maging tagapagmana ng lahat ng mga bagay na ayon kay Kristo Jesus. So, sa ganitong kalalagayan, kaya ang lahat ng mga tao ay pwede nilang angkinin na ang Diyos ay kanilang creator. Diba? Dahil ang Diyos ay creator, tayo ay creation, so ang mga tao ay pwedeng mag-claim na sila'y nilalang ng Diyos. Pero ang pagiging anak ay hindi ito pwedeng i-claim ng sino man. Ang tanging pwedeng mag-claim na sila'y anak, sila na dumaan sa adoption.
Sila na dumaan sa adoption. At paano naganap ang adoption? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang pagsusugo ng kanyang espiritu sa bawat isa sa atin. At tayo ay inadopt sa ganitong kalalagayan at tayo ginawang mga anak ng Diyos. So it's not just merely mindset. Hindi ito mindset, mga kapatid. It is a reality sa mga anak ng Diyos. It is a reality sa mga anak ng Diyos. At kung ito ay iyong kikilalaning reality sa anak ng Diyos, meron kang bagay na maranasan bilang anak ng Diyos. At ang mga bagay na dapat na maranasan ng anak ng Diyos. So, pinakita rito na gaano kadakilang pag-ibig ang ibinigay ng Ama sa atin upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. At tayo ay gayon nga, sabi niya, sa ganitong kadahilanan, hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikilala nito. So, dahilan po sa araw nito ay tinatawag na ito ay Father's Day. Ay gusto kong bigyan ng pamagat ang ating paksang pag-uusapan, the Father's Love. The Father's Love. Datapot, meron akong isang subject or subtitle na The Nature of God's Forgetfulness. The nature of God's forgetfulness. Ang kalikasan ng Diyos na na malilimutin. Narinig niyo ba, mga kapatid? Well, maring hindi niyo nakukuha pa ang aking kaisipan sa oras na ito. Pero gusto kong magpatuloy tayo sa tulong ng biyaya ng ating Panginoon at sa kanyang kagandahang loob. At alam nyo, ito ay pagpapakita, well, kung bibigyan ko ng pansin yung pwedeng i-plus natin yung ating title, The Father's Love and the Nature, ang subtitle is The Nature of God's Forgetfulness. So, alam nyo, habang minsan ako'y nagbabasa at aking tinitingnan ng ilang mga bagay, well, alam nyo ba yung pagiging malilimutin? Sino dito yung malilimutin? Ako lang ba yung malilimutin? So, marami tayo. Pero, wag niyong isipin na yung pagiging malilimutin natin ay ganun ang pagiging malilimutin ng Diyos. Gusto ko maging malinaw ang ganitong bagay. Pero, alam niyo ba na yung pagiging malilimutin ay, minsan na sinasabi natin, sakit ko talaga yata ito, pagiging malilimutin. Pero, alam niyo ba, based on a study, well, pwedeng pakiayos yung ating sound. Based on a study, mga kapatid, alam niyo ba na ang pagiging malilimutin ng tao, ito ay function ng kaisipan mismo ng tao. Narinig niyo na ba yung ganong study? Ewan ko kung ako lang una kong na-encounter yung ganitong bagay. And I found out, mga kapatid, na ang pagiging malilimutin ng tao, ito ay function talaga ng brain ng tao. Alam niyo kung bakit? Dahilan ang brain ng tao, kung hindi siya makakalimot, ay mapupuno ng information ang kaisipan ng tao. So, on that part, sumasang-ayon ako. Dahilan kung hindi mo makakalimutan ng ilang mga bagay, well, baka parang maloloaded ng husto. Diba? Kahit yung ating mga computer ngayon ay yung mga hard drive dati ay nag-start sa mga MB, naging gigabytes, at ngayon terabytes na. So, bawat MB ay millions of data ang kaya niyang i-load. Pero ngayon ay meron ng mga terabytes, pero di ko alam kung yung mga
server ngayon ay gano'n na kalalaki ang mga capacity nito. Pero pinapakita and somehow sa ganitong bagay ay makaka-agree tayo mga kapatid na forgetfulness is a function of the brain. Dahilan kung hindi ito magkakagayon ay meron siyang baka mag-collapse, di ba? Nagka-crash yung mga computer ngayon kapag sobrang dami na ng load niya. So ang kaisipan ng tao, ang brain ng tao ay dinesign talaga ng Diyos na makalimot. Pero iba naman yung lagi na lang nakakalimot. So dinesign talaga, function talaga ito ng brain na makalimot siya. In fact, ayon sa study, ang information na iyong narinig o nalaman o natanggap ito ay may store sa iyong short-term memory for 24 hours. For 24 hours. At kapag hindi ka gumawa ng action dito, by and by, mawawala na ito sa iyo. Diba? So, lahat tayo makaka-agree sa ganitong bagay. Lahat tayo makakasang-ayon na within 24 hours, at minsan pa nga ay nakipagkilala sa iyo ang isang tao at sabi niya, "Hi, I am so-and-so." At pag talikod mo, sabi mo, ano nga yung pangalan niya? Diba? Ganon yung... ibig sabihin, ito ay nature ng kaisipan ng tao, ng brain ng isang tao. Pero ikaw ay kinakailangan upang ang isang short-term na information na naroon sa iyong short-term memory, upang ito ay malagay doon sa long-term memory at maging permanent, dapat mo itong i-recall. Diba? Dapat mo itong i-recall. Dapat mo i-recall, kaya kapag ikaw ay may nakikipag-met sa isang tao at madali mong nalilimutan yung kanyang pangalan, well, unang-una, dahilan kaya mo nalimutan yung kanyang pangalan ay wala ka sa focus. How many can agree with me? Kaya mo siya nalimutan dahilan hindi ka nakafocus. Nagsabi siya, "Hello, I am Clara," pero hindi mo pinigyan ng pansin, pero sabi niya, "Hello," pero pagtalikod mo, sabi, ano nga yung pangalan niya? Pero kung ikaw ay nag-focus at tiningnan siya at minute mo siya at narinig mo yung kanyang pangalan, Clara, at sabi mo, medyo merong katunog yung kanyang pangalan, yung Maria Clara. So, ibig sabihin, kapag inugnay mo yung bagay na yun, hindi mo na makakalimutan yung pangalan ng taong yun. So, ibig sabihin, ang brain ng isang tao ay nagpa-function ito sa kanyang sarili, pero kinakailangan mong mag-exert ng effort para ito ay ma-retain sa iyong memory. And hindi ko i-blame ang sino man kung sabihin natin kung minsan pagkatapos ng fellowship, yung title ay nakakalimutan. Well, it is because kulang tayo ng focus sa ilang bagay. Whether aminin natin o hindi, pero minsan din naman sa ilang mga kaidahilanan, pero aminin na natin, kailangan natin ang pagpo-focus sa huling araw nito. So, yan ang dahilan mga kapatid, I believe, naniniwala ako na meditation ay napakahalaga. Meditation is necessary. Meditation is very important. Dahilan, ang meditation is you are recalling, di ba? Nire-recall mo yung mga bagay na iyong napakinggan. Nire-recall mo yung isang bagay. Tingnan nyo yung mga nag-aaral. Nung ako'y estudyante, ay nadaanan ko rin yung mga pagmememorya ng ilang mga bagay. Minsan, nakaharap sa notebook, ay nakatingin at babasahin.
science is a systematic study of knowledge. Sabihin natin ganon. At ang gagawin mo ay ulit-ulit mo yung bagay na yun at yung fino-focus ang iyong sarili and then ito ay nare-retain sa iyong memory. So yung tinatawag na pagre-recall ay ito'y nakakatulong bakit ang isang bagay ay nare-retain sa iyo. So that's the reason, mga kapatid, ang ating dahilan nakadesenyo ang ating kaisipan sa ganitong bagay. Nakadesenyo ang ating kaisipan sa ganitong bagay. So, tayo bilang tao ay nasa ating responsibility ang mga bagay na ating gagawin. Kung gusto nating ma-retain ito sa ating memory, sa ating alaala, ay do something. Kasi amen. Do something. It's either you will jot it down, kagaya na sinasabi natin kapatid kanina, you will jot it down and then you will recall it at iyong aalalahanin ito at sa ganitong bagay, mga kapatid, kapag tayo ay hindi natin in-exercise ang ganitong paraan, ay dumarating ang kalalagayan na ang ating kaisipan ay kagaya rin ito ng muscle. Ang muscle ay kinakailangang i-exercise at kapag hindi ito in-exercise, ito ay humihina. Diba? Humihina siya. So kinakailangan ang pag-exercise sa ganitong bagay. So bakit ilan sa atin na nakatapos ng mga kurso, paglipas ng ilang panahon, sabi niya, wala na nga akong makalala doon sa aming pinag-aralang course dati. Diba? It's because hindi mo na ito na-put into practice. Now, mga kapatid, so brain is designed to forget. Naka-design ito to forget. So kaya sabi ko, kinakailangan mong gumawa ng paraan. Kinakailangan mong balikan ang isang bagay, ang pinag-aralan mo ngayon ay balikan mo bukas. Pagkatapos ay magkaroon ng interval, balikan mo, and then later on, mga kapatid, malalagay yan sa iyong permanent memory. Ang brain ay nagbibigay siya ng pansin sa isang bagay na mailagay ito sa iyong permanent memory kapag ikaw ay nagbibigay ng stress sa isang bagay. Binibigyan mo ng pansin ng isang bagay. At meron kang ina-associate, katulad ng aking in-example kanina, at merong babaeng nakipagkilala sa iyo, I am Clara, and then inugnay mo yung kanyang pangalan, na hindi ko makakalimutan yung pangalan, na merong pangalang Maria Clara. So, from that day on, ay hindi mo na siya makakalimutan. At kung makalimutan mo man, ay meron kang hint na pwedeng balikan. Merong katunog ang iyong pangalan. So, marirecall mo ang ganitong bagay. So, ito ay mga natural practices. Pero, kailangan natin itong i-apply sa mga spiritual na mga bagay. And I believe, mga kapatid, nang sinabi ng ating Panginoon kay Josue sa Joshua chapter 1, verse 7 to verse 8, if I'm not mistaken, na sinabi noon, sabi niya, this book of the law, yung portion na yun, book of the law shall not depart from your mouth. See, that's verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth. So, ang nakakapagtaka dito, bakit hindi sinabing, let it not depart from your mind, but shall not depart from your mouth. But because ang meditation, ang Hebrew word ng meditation is to mutter, to speak, to say it. Sabihin mo ito na marahan. So shall not depart from your mouth, but you shall meditate. Yung salitang meditate diyan ay to mutter. You shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it.
For then you will make your way prosperous, and then you will have, sa isang version, King James Version, a good success. You will have a good success. So sa ganitong paraan, bakit sila merong mga laws? Meron silang mga kautusan, meron silang mga ordinances, meron silang mga tinatawag na mga ritual or yung tinatawag na mga ceremony. At yung ceremony ito ay ginagawa nila at ito ay namimemorya nila. Natatandaan nila. At meron silang mga designated na mga petsa kung kailan ginagawa nila ang ganitong bagay. But as I've said, mga kapatid, dito pinapakita na tayo ay merong part na dapat gawin. Well, merong mga ngaral na mga salita ng Diyos, but we have our own part. Our part is to memorize it or to retain it upang ito ay ma-store. Sabi ng Book of Psalms, iniingatan ko ang iyong mga salita sa aking puso upang ako iwag magkasala laban sa iyo. But mga kapatid, sa ating Diyos ay iba ang pagiging malilimutin niya. Yung tinatawag na kanyang pagkalimot. Ang pagkalimot na ito is hindi ito isang aksidenteng nangyayari na nakakalimutan. Ang pagkalimot na ito, it is His choice. Ulitin ko mga kapatid. Ang paglimot ng Diyos, ito'y kanyang pagpili. Pinili niya na kalimutan ang bagay na ito. So bago tayo mag-go further sa ganitong bagay, ano ang gawain ng kautusan? Alam niyo ba ang gawain ng kautusan? Ang gawain ng kautusan ayon sa ilang mga talata na pwede nating basahin. Ang kautusan ay Sa Hebrews chapter 10, kung ating itataas, sa verse 3, ay pinakita rito, starting verse 1, basahin natin ang verse na ito. Hebrews 10. Anong sabi diyan? For the law, since it has only a shadow of the good things to come, and not the very form of things, can never, by the same sacrifices which they offer continually, year by year, make perfect those who draw near. So pinapakita rito, basahin natin sa Tagalog, sabi niya, ang kautusan, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay hindi maaring magpasakdal. So ang kautusan is just a shadow. Ang law, ito ay anino lamang ng bagay na darating. At ito'y dahilan sa anino lamang, sabi niya, kailanman sa pamamagitan ng kautusan ay hindi pwedeng pasakdalin ang sinumang worshiper. Ang sinumang sumasamba ay hindi kayang pasakdalin. Yung salitang pasakdalin dito ay may kinalaman ito sa lubos na mapatawad at malinis ang kanyang kasalanan. So, sabi niya, sa pamamagitan ng mga hain na laging inihandog taon-taon. And verse 2, ang sabi ng verse 2, nasabi niya, sa ibang paraan ay hindi sila kaya baga nagsipaglikat sila ng paghandog, kaya hindi sila nagtatapos ng paghandog. Dahil year after year, sila ay naghahandog sa Panginoon. Taon-taon ay merong tinatawag na paghandog. Ang tinutukoy na taon-taong paghandog dito, meron silang daily sacrifice, pero merong yearly sacrifice, at ito ay ang araw ng atonement.
that the Day of Atonement, it is a feast in Israel, sa Israel na ito ay sa ikapitong buwan at sa ikasampung araw, if I'm not mistaken. Yun ay ginagawa nila na yun yung panahon na pumapasok ang high priest doon sa tabernacle in the most holy place. At sabi niya, sa ganitong paraan ay hindi kayang pasakdalin, ay hindi sana, sabi niya, sapagkat ang nagsisamba yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana magkaroon pa ng ng budhi sa mga kasalanan. Yung sinasabi ritong budhi sa kasalanan ay yung naaalala niya kahit man pa rin yung kanyang ginawang kasalanan. Siya mismo, even the worshiper, ay naroon yung tinatawag na na guilt. Naroon pa rin sa kanya yung guilt na ito ng bagay na kanyang ginawang kasalanan. Matapos siyang linisid, balikan natin yon, yamang nilinis na minsan ay hindi na sana magkakaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. And then verse 3, ngunit sa mga hain, yaon ng ginagawa ay ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon. So ano ang ginagawa ng kautusan? Ano ang gawain ng kautusan ni Moses sa Old Testament? Ang gawain ng kautusan ay ipaalala ang iyong kasalanan. Ipaalala na ikaw ay makasalanan, kinakailangan mong maghandog. At so dito pinapakita sa verse sa English ay pinapakita diyan yung sabi rito sa verse 3 sa wikang sa NASB, but in those sacrifices there is what? A reminder of sins year by year. Ang gawain ng kautusan ay ipaalala ang kanyang kasalanan. Sa iba pang salin, mababasa natin, o sa iba pang ng si Paul, ay isulat niya ang chapter 3, verse 20 ng Book of Romans. Romans chapter 3, verse 20. Sabi rito ng verse na ito, sabi niya, because by the works of the law, no flesh will be justified in His sight. Why? Bakit ba sa pamamagitan ng kautusan, walang sino mang lamang aaring ganap? Bakit sa pamamagitan ng kautusan, ay walang lamang aaring ganap? Sapagkat, for through the law comes the knowledge of sin. Sa pamamagitan ng kautusan, ay ipinapakita sa tao na siya ay makasalanan. Do you get the point? Anong sabi ng Apostol Pablo? Sabi niya, dati ako ay buhay, pero na ang kautusan ay dumating, ako'y namatay. Anong ibig niya sabihin? Sabi niya, dati hindi ko alam yung pag-imbot, yung pagkuha ng isang bagay na hindi sayo. Pero nang ipakita ng kautusan na wag mong sa part ng Ten Commandments, wag mong imbutin ang bagay na hindi sayo. Ang nasa iyong kapwa ay wag mong imbutin. Wag mo ring imbutin wag mong kunin, ibig sabihin, wag mong kunin ang asawa ng iyong kapwa. Wag mong kunin ang bagay ng iyong kapwa. So kapag ang isang tao ay pwedeng, hindi niya naman talaga intentional na nakita niya at nagustuhan, kinuha, pero yung kautusan ay magpapakilala sa kanya na siya ay nagkasala. Meaning to say, ang kautusan ay nagpapaalala na ikaw ay makasalanan. It reminds you, it always reminds the person that he is a sinner.
siya ay nagkasala. So pinakita ang verse na yan. For through the law comes the knowledge of sin. Sa pamamagitan ng kautusan ay ipinapakilala, ipinapaalam ang kasalanan. Ikaw ay nagkasala. So, sabi pa nga ng kasabihan, ignorance of the law is not an excuse. Pwede mong sabihin, hindi ko alam. Hindi ko alam na masama ito. Hindi ko alam na bawal palang tumawid dito. Pero, kapag ipinakita sa iyo yung batas na nakalagay doon na hindi mo napansin, no jaywalking. Sa pamamagitan ng karatol lang yun, na batas na yun na nakalagay, ito ay, ano nakalagay doon? Merong RA ba yun? O merong tinatawag na municipal ordinance na ito ay dapat na pinapatupad upang maiwasan ang ganitong mga klase na aksidente. So, accidentally, hindi mo alam, ay tumawid ka. Well, biktima po ako niya na ako'y binata pa dito somewhere in Baclaran. Ako'y tumawid na hindi ko alam. So, ako'y nakapagmulta noon. So, ibig sabihin, ignorance of the law is not an excuse. Because if the law will present to you, kapag ang kautusan na ipipresent sa iyo, maaalala mo at makikilala mo na ikaw ay nagkasala. So anong gawain talaga ng kautusan? Ipaalala na ikaw ay makasalanan. Ano pang pinapakita ng kautusan sa ibang verse ng Book of Romans upang pabigatin ang kasalanan ng isang tao, ipipresent ang kautusan. Sa panahon ni Moses, pagkatapos ibaba ng Diyos, ibigay ang 10 Commandments, ang first commandment to the fourth commandment, ang fourth commandment ay nakasaad doon ay igalang ang araw ng Sabat. Igalang ang araw ng Sabat. At sa araw ng Sabat ay walang dapat gumawa. Isang araw, merong isang lalaking araw ng Sabat, kumuha siya ng panggatong at nanguha ng panggatong, pero ito ay hindi niya, sabihin natin, hindi pa niya ganun kaalam na ganun kabigat ang kautosang ito. Hindi niya alam na ganun ito kabigat sa Diyos. Na para sa Diyos ay napakabigat ng kautosang ito na dapat ipangilin ang araw ng Sabat. Alam niyong ginawa sa taong ito nang mahuli siya na nangunguha ng panggatong sa araw ng Sabat, dahilan hindi nila alam kung anong gagawin, i-detain muna nila yung lalaking yon na nagtrabaho sa araw ng Sabat. At si Moses ay nagtanong sa Diyos. At tinanong niya ang Panginoon, meron kaming ganitong kaso, ganitong nangyari. Ang sabi ng Panginoon, kinakailangan siyang batuhin hanggang sa siya'y mamatay. So ang kautusan ay nagpapakita na lalong bumibigat ang kasalanan ng isang tao. Pwede ang tingin ng ilan, ito ay mababaw. Ito ay simple. Bakit hindi pinalagpas? Bakit hindi pinalagpas ang ganitong bagay? Pero isa sa gawain ng kautusan ay upang maglagay ng takot sa lahat. Upang huwag nilang pamarisan ang taong ito. Well, bakit po sa ibang bansa, yung mga Pilipinong pasaway sa Pilipinas, pagdating sa ibang bansa, ay masunurin sila? Alam niyo kung bakit? Ang tataas ng fine. Mataas ang mga penalty. Matataas ang mga multa. At sa iba pa ay dahilan lamang sa traffic violation, pwede kang makulong. Diba? Ilan sa inyo nakita ng mga trial sa YouTube minsan? Diba? Ito yung mga traffic rules, traffic violation. Pero sila ay pwedeng makulong. So dahilan sa ganitong bagay, yung mga tao ay nag-iingat. So meaning to say,
Ang kautusan, it reminds you that you are a sinner. It reminds you that you commit sin. It reminds you na ang kasalanan na iyong ginawa ay hindi magaan, kundi mabigat. At ang kautosang yan ay naglalagay ng tinatawag na merong karampatang penalty. Merong kabayaran ang bawat kasalanan. So, nakikita natin, sa ilang pang mga talata na gusto kong basahin, binasa natin ang, tuloy nating basahin ang chapter 4 ng Romans, verse 15. Romans 4:15. Romans 4:15, sabi rito, for the law brings about wrath. Ang kautusan ay nagdadala ng galit. Ibig sabihin, ine-execute ang judgment sa isang taong nagkasala. Sa violator. But, ano sabi diyan? But where there is no law, there also is no violation. So meaning to say, the law, ang kautusan, ang siyang nagpapakilala talaga ng tao ay nakasala. Ang tandaan ninyo mga kapatid, saan ito under? Ito'y under the first covenant. In the first covenant, ang gawain ng kautusan ay ipaalala sa kanya na siya'y nagkasala, ipakilala siya na siya'y makasalanan, ipakita sa kanya na mabigat ang kanyang kasalanan, at ipakilala sa kanya na ito ito ay punishable by death. So sabi ng kautusan, sa pamamagitan ng pagsuway sa kautusan at sa pagpapatunay ng 2 at 3 saksi, ang bawat violator ay walang awa na siya ay paparusahan. So, sa law, kinakailangan ang witness. Yung witness ay ay nagpapatibay lamang doon sa kanyang kasalanan. Yun ang witness. Yun ang witness. Yung gawain ng tao, kapag, sabi ng kautusan, kapag meron kang mahaling kaibigan mo, at yung kaibigan mo ay nagsabi sa iyo ng palihim, halika, pumunta tayo doon sa kabilang nayon, tayo'y sumamba sa ibang Diyos. At kapag narinig mo yan, dapat hindi ka manahimik. Dapat ikaw mismo ang maging witness kahit siya ay iyong kaibigan. Dahilan ang kanyang ginagawa ay isang, kumbaga pa sa ating batas, ay heinous crime. Ito ay isang kasalanan na dapat managot na kamatayan. At kapag narinig mo yan, ikaw mismo ang magsasabi doon sa priest. At sa araw na lilitisin, ikaw mismo na nakarinig, na saksi, ay magpapatotoo na kahit siya iyong kaibigan, ay kinakailangan mong sabihin, ang taong ito ay hinihimok ako sa pagsamba sa ibang Diyos. At ang taong ito ay babatuhin hanggang sa siya ay mamatay. That's the law, brothers and sisters. Yan ang gawain ng first covenant. Ang gawain ng first covenant is to remind you that you are sinner. Ipakilala na ikaw ay makasalanan. Pero mga kapatid, alam niyo ba, ang second covenant ay kabaligtaran. So, pero bago ko puntahan ang bahaging ito,
Sa Romans chapter 7, verse 7 to verse 9, gusto ko establish ang ganitong pangungusap. Romans 7. Sa verse 7 to verse 9, what shall we say then? Is the law sin? Yan ang tanong ni Paul. Dahilan, the way he described the law, parang ang sama ng kautusan. But, what shall we say then? Is the law sin? May it never be. On the contrary, I would not have come to know sin except through the law. So, sabi niya, may it never be. On the contrary, on the other hand, I would not have come to know, hindi ko malalaman ang kasalanan kung wala ang kautusan. So, for I would not have known about coveting if the law had not said, you shall not covet. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, datapot hindi ko sana makikilala ang kasalanan kung di sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakikilala ang kasakiman kung hindi sinasabi ng kasulatan, huwag kang mananakit. Huwag mong iimutin, o thou shall not covet, o iba-iba yung ito ay pagsaki mo, pagkuha rin niya ng bagay na hindi sa kanya. So, hindi ko sana makikilala ito. So therefore, establish na sa atin mga kapatid, ano ang gawain ng kautusan. It always reminds us. It reminds us the sin that we have committed. Sa Galatians chapter 2, verse 19. Galatians 2:19. Sabi rito, for through the law, sabi niya, for through the law, I died to the law so that I might live to the law of God. I might live to God. Pero, ang isang bagay na aking pinapakita sa tinatawag na kautusan, ito ay pagpapakilala na ikaw ay makasalanan. Naalala kong sabi natin kapatid Barbanam, if you will, I think nabanggit niya rin ito sa Law and Grace. Isang statement na kanyang malimit kong narinig, sabi niya, ang kautusan ay kagaya ng pulis. Diba? Anong gagawin ng pulis? Huhulihin ang tao at dadalhin, i-incarcerate siya. Ikukulong siya. Yun ang gawain ng kautusan. Pero sabi niya, iba ang gawain ng biyaya. Ang gawain ng biyaya, pupuntahan ka sa kulungan, bubuksan ang pintuan, at ikaw ay papalayain. Now, mga kapatid, dito sa bagay na ito, kung bakit ko sinabi at binigyan natin ng pansin ang tinatawag na ang pag-ibig ng Ama. The love of the Father. Dahilan sa isang pangyayari, sa isang talinghaga mismo na pinahayag ng ating Panginoong Hesus sa Book of Luke, chapter 16. And I know, ang bawat isa ay nakakaalam sa talinghagang ito. Ito ay ang talinghaga, or it's John or Luke chapter 15. Sa Luke chapter 15, ito ay ang parable ng prodigal son. The parable of the prodigal son, sabi niya, ang isang tao ay merong 2 anak. At isa sa kanyang bunso ay nagsabi sa kanya, Ama, ibigay mo na sa akin ang bahagi na dapat mapunta sa akin. Ang ginawa ng ama ay kinuha niya ang bahagi na para sa kanya at kanyang ibinigay sa kanyang anak na bunso. At di nagtagal after na
maibigay ng kanyang ama ang kanyang bahagi. Ang anak na bunso ay ginather niya ang kanyang kayamanan at umalis at nagpunta doon sa malayong lugar at siya ay namuhay ng ng prodigal living. Ibig sabihin ng salitang prodigal, paaksayang paraan ng pamumuhay. That's prodigal son, prodigal living. Isang paraan ng buhay na paaksaya. Ibig sabihin, papunta sa kawalang ng saysay. Kawalan ng kabuluhan. So siya ay namuhay, nagpasasa, nagpakaligaya sa kanyang sarili, pero hindi niya napag-alaman, akala niya unlimited ang kanyang kayamanan. But he found out, isang araw, ng kanyang tingnan, ng kanyang sisidlan, ay ubos na ang kanyang kayamanan. At nang masumpungan niya na ubos na ang kanyang kayamanan, siya namang dumating ang panahon ng kagutom. Isang famine ang nag-hit doon sa lupaing iyon at siya ay totoong nangailangan. At nang siya ay nasa kanyang pangailangan na, wala siya ibang source. Kinakailangan niyang itawid ang kanyang buhay para kumain, para makasurvive, siya ay namasukang bilang tagapag-alaga, tagapagpakain ng baboy. Pero dahilan sa hirap ng panahong yun at liit ng kanyang sinasahod, hindi sapat. At sabi niya, halos kanya nang gustong kainin yung pinapakain na supply para sa baboy. Pero, dumating ang panahon, sabi ng verse 17, but when he came to his senses, nang siya ay matauhan, nang siya ay, nang kanyang ma-realize, how many of my father's hired men have more than enough bread? Gaano karaming mga alipin ng aking ama na merong maraming o sapat na tinapay at lumalabis pa. Ngunit ako rito ay halos mamamatay sa gutom. Sabi niya sa verse 18, I will get up and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. Now dito mga kapatid, ano ang nag-remind sa lalaking ito, sa anak na ito, na siya ay nagkasala? It's the circumstances. Yung circumstansya, hindi nagsasalita, pero merong malakas na mensaheng sumisigaw sa kanya, siya ay nagkamali. Yung circumstansya, walang taong tumayo sa kanya, walang taong nagsabi sa kanya, ikaw ay nagkasala, it's the circumstances itself. Ang siyang nagsabi sa kanya, bakit siya nagkakaganito? There's something wrong. Merong mali. At kanyang na-realize, ako'y nagkasala sa aking ama. At sabi niya, ako'y babangon. I will get up and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. Mga kapatid, ang lalaking ito, after he realized ang kanyang nagawang kasalanan, he start to rehearse. He start to practice. Na tila baga na siya ay nasa harapan na ng kanyang tatay. Na siya ay nagpa-practice. At sabi niya, kapag ako'y humarap sa aking ama, ito ang aking sasabihin. Para lamang ako kanyang kahabagan. Para lamang ako kanyang kaawaan. Para lamang ako kanyang tanggapin doon sa kanyang bahay. Ay ganito ang aking sasabihin. Ang sasabihin ko, Ama, kinikilala ko ako'y nagkasala sa langit at ako'y nagkasala sa iyo. At sasabihin niya, ako ay hindi nakarapat-dapat tawagin na iyong anak. Kundi sabi niya, ako ay hindi nakarapat-dapat tawagin isa sa iyong mga anak.
ituring mo na lamang ako o gawin mo na lamang ako na kagaya ng iyong mga upahang alipin. Well, ito yung damdamin ng isang anak na gusto niyang tanggapin siya ng kanyang ama. Dahilan, para siya tanggapin, ay kinakailangan niyang kilalanin ang kanyang kasalanan. At siya ay kanyang ibilang ang kanyang sarili na hindi na talaga kagaya ng anak. Alam niya, na-deprive niya yung ganong posisyon. At sabi niya, ako ay hindi na karapat-dapat tawaging anak. Ituring mo na lamang akong isa sa iyong alipin, makakain lang ako ng tinapay at makatira sa iyong bahay. Makakain lamang ako at makatira sa iyong bahay at makabalik sa iyo. Ay, ito ang aking kanyang iniisip. So yun ang kanyang nire-rehearse, yun ang kanyang pinapractice. Pagkatapos niyang gawin yun, siya nagpasya, so he got up and came to his father. But while he was still a long way off. Ano sabi dito? But while he was still a long way off, malayo pa siya. At marahil nung natanaw niya na yung bahay ng kanyang tatay, nagpasimula siyang nagbuntong hininga at siya'y tumayo at nag-isip, tatanggapin pa kaya ako ng aking ama. Sa kabila na nilustay ko ang aking kayamanan na binigay sa akin, tatanggapin pa kaya ako ng aking ama. At habang siya ay nag-iisip, ang hindi niya alam, nakita na siya ng kanyang tatay. He was still a long way off. His father saw him. And what the father felt? Anong naramdaman ng ama? He felt compassion for his son. And felt compassion for him. Anong ginawa ng ama? Siya ang unang tumakbong mabilis. And the father ran and embraced him and kissed him. At narito na, nasa harapan na siya ng kanyang ama. At ang kanyang ama ay inaakap siya at siya ay hinahagkan at sinabi at ang anak ay nagpasimula ng sabihin yung kanyang pinractice na salita. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. I am no longer worthy to be called your son. Hindi na ako karapat-dapat tawagin na iyong anak. Verse 22. Anong reaksyon ng tatay? Anong reaksyon ng ama? Sinabi niya, totoo anak, hindi ka na talaga karapat-dapat tawaging isa sa aking anak. Totoo anak, nilustay mo ang kayamanan na binigay ko sa iyo. Sinayang mo ang oportunidad na binigay ko sa iyo. Di sana kung ginawa mo nilagay mo sa negosyo, kaya ikaw ay nagantay, di sana hindi ganyan ang iyong kalalagayan. Sinabi ba ng tatay, tingnan mo ngayon ang iyong kalalagayan. Brothers and sisters, hindi yun ang sagot ng ama. Anong sabi ng banal na kasulatan? Kapag tayo ay nagkukulang ng karunungan, lumapit tayo sa ating ama na nagbibigay ng karunungan sapagkat siya nagbibigay ng sagana at hindi siya nanunumpat. Hindi siya nanunumpat. Anong ibig sabihin ng panunumpat? Ang panunumpat ay pagpapaalala ng lahat ng kasalanan na iyong ginawa. It's to remind you about all the past. All your sins that you have done in the past. But, ang sabi rito, verse 21, and the son
said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his, next verse, but the father said to his slaves, quickly bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and a sandal on his feet. For, sabi niya rito, and bring the fatted calf and kill it, and let us eat and let us celebrate. Amen. Did the father recall all the past sin? Hindi ba sinabi, tingnan mo, itsura mo ngayon? Wala kang sandalyas, ang iyong damit ng lilimahid. Hindi ka nakagaya ng aking anak na umalis dito sa aking tahanan. But he did not mention all those things. Did he? Wala siyang mention even a single na bagay na ginawa ng kanyang anak. Anong dahilan? Nakalimutan niya. Kinalimutan niya. Hindi niya nakalimutan, kinalimutan niya. Iba ang kalalagayan ng amang ito. Ibig bang sabihin, brother, hindi niya naalala pa? Yes, naalala niya. Pero, it is his choice. It is God's choice. It is the Father's choice to forget all those things. Ito ay kanyang kapasyahan. It doesn't mean na wala na ito sa kanyang alaala. But, ito ay kanyang pinasya na hindi niya na alalahanin pa ang lahat ng mga bagay. It is his choice. It is the Father's choice because it is the expression of the Father's love. And bring the fatted calf. Sabi niya, quickly, bring out the best robe. Hindi niya sinabi, mukha ka ng damit yan. Pwede na kung yung kahit mga lumang damit. Kaysa naman sa itsura ng batang ito. Pwede na yan. But, bring out the best robe. The best robe. At ang best robe na ito ay marahil naroon pa sa istante. Bring out the best robe. Put it on him. Isuot mo sa kanya. Put a ring on his hand. Ring, it symbolizes ang pagbabalik ng kanyang posisyon. Put a ring on his hand and sandals on his feet. Ganun siya welcome. Ganun siya tinanggap ng kanyang ama. And bring the fatted calf, kill it, and let us eat, and let us celebrate. For this son of mine was dead, and has come to life again, and he was lost, and has been found, and they began to celebrate. Well, mga kapatid, ang kalalagayang ito, sabi niya, ang tiningnan ng ama ay hindi ang kaunting kayamanan na kanyang nalustay. Dahil alam niya, meron pa siyang higit pang kayamanan kaysa sa nalustay ng kanyang anak. Ang kanyang tiningnan ay ang kanyang anak na hindi napahamak. Ang kanyang anak na nakapanumbalik. Ang kanyang anak na naroon uli sa kanyang piling. And let us celebrate because he was dead and has come to life again. He was lost and been found, and they began to celebrate. Now, mga kapatid, alam niyo ba, sa New Testament ay iba ang kalalagayan. Sa New Testament ay kabaliktaran. Kung ang kautusan ay nagpapaalala, ang biyaya ay lumilimot. Ang kautusan ay nagpapaalala, ang biyaya ay nilalagpasan ng lahat ng mga bagay. Ganon ang pagkakaiba ng New Covenant sa Old Covenant.
Yan ang dahilan, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, ang sabi ni Paul sa kanyang sulat, lahat ng ordinances, lahat ng batas na ito ay laban sa iyo, ay kinuhang lahat at ipinako kasama ni Kristo doon sa krus. It is crucified on the cross with Christ. Ipinako ang lahat ng kautusan doon sa krus upang lahat ng kautusan na laban sa iyo, na magkukonvict laban sa iyo, ay wala na ngayong magkukonvict pa. At ang sabi ng Panginoon sa babae, nasaan na ang iyong nagumuusig sa iyo? At sabi ng babae, Panginoon, wala na sila, iniwanan nila ako. Ang sabi ng Panginoon, ako man ay hindi kita kukondemnahin. Hindi kita usigin, yumang ka at huwag ka nang magkasalang muli. Glory to God. Mga kapatid, ang pagiging malilimutin ng Diyos, ang pagkalimot ng Diyos, ay hindi ito kagaya ng taong malilimutin. Pero ang problema, mga kapatid, ang mga taong malilimutin, pagdating sa kasalanan, tandaan-tanda nila ang lahat ng bagay na ginawa mong kasalanan. Yan ang pagkakaiba. Pero ang Diyos, pinakita rito. You know, mga kapatid, babalikan natin ito sa Book of Jeremiah, chapter 31. Jeremiah chapter 31, verse 31. Sabi rito ng verse 31, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant. When I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. And not like the covenant, not like, tandaan nyo ito, hindi kagaya ng tipan na aking ginawa sa inyong mga magulang. Ibang klaseng tipan ito. Not like the covenant which I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. So alam natin kung kailan naganap ang first covenant. Ito ay ang paglabas nila doon sa Mount Sinai. My covenant which they broke, although I was a husband to them, declares the Lord. But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and on their heart I will write it, and I will be their God, and they shall be my people. Ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Ito ay tipan na kanyang gagawin sa Israel. But thank God, mga kapatid, bago naranasan ng Israel, naranasan ito ng mga hintil na katulad ng bawat isa sa atin. Praise God. Naranasan ito natin bago nila maranasan. Ang bagay na ito ay nilaan, nireserve ng Diyos para sa kanyang bayang Israel, sa kanyang bayang pinakamamahal. Pero niloob ng Diyos na siya ay hindi muna ibigay sa kanya, kundi ito ibigay sa bawat isa sa atin. Sabi niya, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we shall be called the sons of God. But this is the covenant. I will put my law within them, and on their heart I will write it, and I will be their God, and they shall be my people. And they will not teach again its man his neighbor, and its man his brother, saying, know the Lord, for they will all know me, from the least of them to the greatest of them, declares the Lord. Sabi rito, from the least
to the greatest of them, declares the Lord, for I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. Amen. Ito ang nature ng Diyos na siya'y lumilimot. Siya ay lumilimot. Hindi ito dahilan sa katandaan o sa masyadong busy, kaya nakakalimot. Yan ang ating mga rason. Pasensya ka na, nakalimutan ko, masyado akong busy. Hindi ko nagawa ang ganitong bagay dahilan masyado akong marami akong inaasikaso. Kinulang ako ng panahon, kaya hindi ko na nagawa. Pero mga kapatid, ang Diyos, hindi dahilan sa ganitong bagay, sinadya niya na kalimutan ang lahat ng iyong kasalanan, ang lahat ng iyong mga nagawang kasalanan, hindi dahilan sa ginusto lamang niya, kundi dahilan merong anak ng Diyos na nagbayad ng ating mga kasalanan. And by that work na ginawa ng ating Panginoon, sa ginawang ito ng ating Panginoon, ang Diyos ay nasatisfied. Nang siya'y masatisfied, hindi sa labis na kanyang satisfaction na nabayaran ng kasalanan, nagawa ang lahat ng kanyang hinihiling. Lahat ng bagay mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ay nagawang lahat. Ang Panginoon ay nasatisfied. At ngayon, pwede niya nang igawad ang kapatawaran sa lahat ng mga tao. Praise God. Their iniquity will I remember no more. Praise be to Jesus. You know, isa pang verse na gusto kong bigyan natin ng pansin. Book of Micah. Chapter 7. Sabi rito ng verse na ito sa verse 19. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. You know, mga kapatid, ang ibig sabihin ng salitang atonement na lagi niyong nababasa sa Old Testament, ibig sabihin ng atonement is what? Is a covering. Tinatakpan ang kasalanan. At kapag tinakpan ang kasalanan, hindi na makita yung kasalanan, kundi ang nakikita ay ang dugo na nakatakip. Ang dugo ng hayop. So every time that there will be an atonement, a blood atonement, hindi na ang Diyos ay kanyang pinapasya na hindi na tingnan ang kasalanan, kundi ang tingnan ay ang dugo. But, ang dugo ng hayop ay may expiration. Ang dugo ng hayop ay may expiration. Ang dugo ng mga nilalang na ito ay mayroong expiration. Pero mga kapatid, yan ang dahilan. Ang nagdala ng sacrifice ay hindi ang sino mang tao o hayop. Ang nagdala ng sacrifice ay ang anak ng Diyos. Dahilan ng anak ng Diyos ay meron siyang buhay na walang hanggan. At dahilan sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, hallelujah, yung buhay na yun, it will never expire. Hindi ito mag-expired. Ito'y mananatili na naroon, na nakatakip at di lamang magtatakip. Ito'y maghuhugas at mag-aalis ng lahat ng kasalanan. Then, your sins and your iniquity will I remember no more. Praise God. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. Kapag sinabing, aapakan ko ang kanilang kasalanan sa aking
paa, ibig sabihin tatakpan. That's what happened doon sa atonement. Pero, hindi lamang ito ang kanyang gagawin. Yes, you will cast their sins into what? Into where? Into the depths of the sea. He will cast it into the depth of the sea. Praise God. Itatapon ito sa pinakamalalim na karagatan. At mga kapatid, alam niyo ba, ang ocean ay merong lugar na hindi pa kayang arukin kahit na mga submersible na mga equipment, mga submarine. Hindi nila kayang arukin ang pinaka-pusod, pinaka-ground of floor, sea floor ng ocean. May mga ocean na mabababaw but merong mga tinatawag na ocean deep na ito ay totoong napakalalim. At ang Diyos ang nakakaalam kung alin ang pinakamalalim at doon niya tinapon ang lahat ng pagkakasala. Into the depths of the sea. 1912, ang well-known na Titanic na magarbong barko sa kanyang panahon ay lumubog sa isang ocean near kung anong parte ng dagat na ito. But hanggang ngayon, mga kapatid, naroon pa rin siya. Dahilan, napakahirap sa kanila na i-retrieve. Kunin. Well, ngayon naintindihan ko na ang kapatawaran na ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Totoo mga kapatid, ang kaaway ay re-recall niya sa iyo. Ang kaaway ay kanyang ipapaalala sa lahat ng mga bagay na iyong nagawa na. Pero ang Diyos ay nagpasyang hindi ko na alalahanin pa ito. It is His choice because of His love. Dahilan sa kanyang mapakasaganang pag-ibig. Mga kapatid, ang ating pagkapatawaran na naranasan, hindi lamang ito just merely forgiveness. Ang tawag dito ay justification. Ibig sabihin ng justification, ang kalalagayan mo ay hindi ka nagkasala. Ikaw ay binalik sa dati mong kalalagayan. Ikaw ay binura ang lahat. Nagkaroon ng regeneration. Ito yung pangarap ng mga naniniwala sa reincarnation, di ba? Ito yung pangarap nila na somehow sa susunod na buhay nila, mai-correct na nila ang kanilang pagkakamali on their past life. But thank God there is no reincarnation, but there is justification by the blood of the Lamb. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, merong pag-aaring ganap, merong pagpapawalang sala, merong pagbubura ng kasalanan. Display ka nga, brother, ng isang verse dito. Pwede ba yung white background? At mamaya alisin mo lahat ng sulat at mag-display ka ng isang white, plain background lang. Kung titingin ka sa isang papel na punong-puno ng maraming sulat, di lamang yan klase ng sulat, kundi subukan mong ang isang napakaraming mga sulat ay i-zoom out mo. At kapag nag-zoom out ka, ay makikita mo kagaya ng Bible na ito na punong-puno ng maraming sulat. Pero, ang sabi ng Acts chapter 3, verse 19. Acts 3,
Sabi rito sa verse 19, pinakita rito. Verse 19, therefore repent and return so that your sins may be wiped away in order that the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Kapag ikaw ay tumingin sa ganitong karaming sulat, ay hindi lamang basta sulat, kundi yung maraming sulat na magugulo at dahilan sa kinakailangan sa, alam nyo, di ba, kapag ikaw ay sumusulat, kapag meron kong gustong ihabol dun sa sulat, kahit dun sa margin na lamang susulat mo pa rin. At kapag meron ka pang gustong idagdag, kahit dun sa upper margin ay dadagdagan mo ang sulat. So kapag meron kang gustong idagdag doon sa iyong kaisipang ito, dahil meron pang nadagdag, ay maglalagay ka pa ng araw o bibilugan mo, so magiging magulo na. At ganun mga kapatid, ang kasalanan na nangyari sa bawat isa atin. But, nang tayo ay, ewan ko kung na-prepare ng ating kapatid, kagaya ng sulat na yan, at marahil mas cramp pa dyan, ay pwede natin ma-imagine. Pero matapos itong i-wipe away, makakakita ka ng isang klase ng puti na lamang, na wala na ang sulat na yan. At kapag alam nyo, kapag tinanggal mo ang sulat na yan, ay halos even the mark, yung mark, ay hindi mo na mapapansin pa. Diyan, hindi mo na matatrace saan nakasulat. Ano yung parte? Kapag ginawang napakaputi, usually yung mga whiteboard natin ngayon, over time, habang sulat ang sulat, nagkakaroon siya ng mark. May mga naiiwan, at naiiwan na ron, that even kapag yung tiningnan, pwede mo pang basahin. Pero dito ay wala kang makikitang anuman, ganun ang tinatawag na justification. That's what justification meant. Yan ang ibig sabihin ng kapatawaran. Hindi lamang ito kapatawaran, pagpapawalang sala. Ang hukom ay papalo sa kanyang mesa at sasabihin, case is dismissed. Mga kapatid, God's nature, forgetfulness, it is His choice. It is His choice. Ang Diyos na naalala niya ang kanyang tipan sa mahabang panahon at hindi niya nililimot, ang Diyos ding ito na mayroong ganong kakayanan ay kaya niyang lumimot. Praise be to God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras. Tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Witin natin yung awit na the love of God. First verse, then chorus. Hallelujah. Praise God. Witin natin yung first verse ng love of God and then chorus. Ay ba masaya mga kapatid? Napakasaganang biyaya ng ating Panginoon. Sing that song. Praise God. Hallelujah. Let's take our time sa oras na ito, mga kapatid. I hope sa oras na ito ay hindi tayo magmamadali. Let's take our time. Ating pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa. The wonderful name of Jesus is
the saints and the angels song. And this kind of song, sabi ng awit kanina, the angels all will listen, for they cannot join this song. Makikinig lamang sila, dahil hindi nila kayang makibahagi sa awit na ito, dahil hindi nila naranasan ang ganitong klaseng kalalim, kalawak, kataas, hallelujah, na pag-ibig ng Diyos na Kanyang pinamalas sa bawat isa ng Kanyang mga anak. Hallelujah. Thank God for His forgetful nature. Salamat sa Kanyang kalikasan na lumilimot, na kayang lumimot, na hindi kagaya ng tao, hallelujah, na kaya na nare-retain every detail. Especially kapag ang isang tao ay ang kanyang damdamin na involved, ang kanyang emosyon na involved. He can, hallelujah, kaya niyang isa-isahin every detail ng mga bagay na nagawa ng isang tao. At praise God, dahilan din naman sa pag-ibig ng Diyos, hallelujah, ay kanyang ipinasya na kalimutan at wala na siyang maalala pa sa lahat ng mga bagay, hallelujah, na naging buhay ng bawat isa sa atin. Tayo ay pinanganak na maguli. Tayo ay bagong nilalang. Ang lahat ng mga bagay ay nagsilipas na. At narito ang lahat ng mga bagay ay pawang naging mga bago na. Wala na ang luma. Hallelujah. Ang luma, ang dating pagkatao, ay pinako na kasama ni Kristo doon sa krus. At meron ng isang bagong nilalang na inaanyuan na katulad sa wangis at larawan ng Diyos muli sa uling mga araw nito. Hallelujah. This is the part, this is the new covenant. Ito ang ikalawang tipan, ang bagong tipan ng Panginoon na Kanyang ilalagay ang Kanyang kautusan sa ating mga puso. Isusulat niya sa ating mga kaisipan at tayo ay lalakad. Hindi na kailangan ng sino mang tao to bear witness na ituro ang kanyang daliri sa atin at sabihin, ikaw ay nagkasala. Deep inside in our heart ay makakaramdam tayo ng conviction and we will repent at tayo lalapit sa Diyos at hingi ng tawad at ang Diyos ay mapagbiyaya at Kanyang lilimutin ang lahat ng mga bagay na siya'y na ating nagawa sa Kanyang harapan. O napakadakilang biyaya at kalikasan ng Panginoon. Hallelujah sa bawat isa sa atin. Tayo dumulog sa panalangin sa oras na ito. Amang Diyos, sa oras na ito, Lord God, nagpapasalamat kami sa kalikasan mo ito ay yung dinisplay, hallelujah, sa bawat isa sa amin. Hindi namin ito lubos na nagpagtotoonan ng pansin, Panginoon. Ngunit, Lord God, hallelujah, ito yung binigyan ng linaw, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Hallelujah. At Lord God, totoo na kami ay nabubuhay hindi sa lumang tipan. Hindi sa lumang tipan na madaling basagin, sirain. Hallelujah, ng bayan ng Israel. Ngunit Lord God, ang ikalawang tipan ay hindi na masisira pa ng sino pa man. Dahilan ito ay ginawa sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Yesus. Pinagtibay ito ng dugo ng aming Panginoon. At walang kasalanan na anumang bagay na kayang sumira ng tipang ito. Hallelujah. O Lord God, salamat sa iyong biyaya at kabutihan na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. O Lord God, kinikilala namin ang kalikasan mong ito. At Lord, sa huling maaraw na ito, oo Panginoon, ang aming mga kaisipan ay pwedeng magbalik sa aming alaala ng aming mga nagawang kasalanan. Pero Lord God, hallelujah, ikaw sa iyong kapasyahan ay nagpasya ka na hindi mo na alalahanin pa ang lahat ng mga bagay na nagdaan. Dahil nito ay nahulog na at itinapon na sa pinakamalalim na karagatan into the deepest sea, Lord. Sa pinakamalalim na karagatan. At doon
ay wala nang sino paman na pwedeng kumuha. Walang divers na pwedeng kumuha. Walang submarine na pwedeng umarok ng lugar na yun. Kundi ito, hallelujah, inilagay mo, Panginoon, sa iyong kapasyahan, O Lord God. Panginoon, salamat sa biyayang ito. Salamat sa pagmamahal ng Ama. Salamat sa pagmamahal ng aming Ama na nasa langit. Hallelujah, higit sa pagmamahal ng sino man sa uling mga araw na ito. Higit sa pagmamahal ng asawa, anak, magulang o sino pa man. Ito ay ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin sa oras ito. At ikaw ay aming dinadakila at nilaluwalhati. At ikaw ay aming pinapasalamatan. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Habang ating inihibing muli ang awit na yan. Hallelujah. Blessed be your name, O Lord Jesus. Salamat sa iyong dakilang biyaya, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Wonderful name of Jesus. Thank you, Lord God. Aking mga anak, ito ang aking dakilang pag-ibig sa inyo. Kayo'y marapat na aking tanggapin anuman ang inyong kasalanan, anuman ang inyong pinagdaanan, anuman ang karumihan ninyo sa mundong ito. Pinapatawad ko kayo dahil mahal na mahal ko kayo. Magmahalan kayo, magpatuloy kayo sa pagmamahalan, magpatawaran kayo sa isa't isa. Yamang kayo'y aking pinatawad. Ito ang pag-ibig ng Diyos na dakila. Ito sabi ng Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ating pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan, kagandahang loob. Hallelujah. Ating express sa kanya ang ating pagpapasalamat sa oras nito. Ating bukhin ang ating mga labi dahilan siya'y totoong karapat-dapat. Marapat kang pasalamatan, Panginoon. O Lord God, sa dakilang pag-ibig mo na iyong pinamalas sa amin. Lord, hindi kami mananahimik, Panginoon. Hindi namin ikukubli, hindi namin ititikom ang aming mga bibig, Panginoon. Papahayag namin na kami ay nagpapasalamat sa iyo. Papahayag namin na aming kinikilala ang iyong napakadakilang biyaya at pag-ibig sa bawat isa sa amin, Ama. Aming papahayag, Lord God, na ikaw mismo ang nagpasya, Panginoon. Hallelujah. Walang kaaway, walang espiritu sa kalaliman na kayang magpaalala ng aming mga sala, ng aming mga pagkakamali, ng aming mga kasalanan, ng aming mga kahinaan, ng mga bagay na aming nagawa. Hallelujah, sapagkat lahat ng ito ay binura mo na, Panginoon. Hallelujah, hindi na ito walang mansa, walang kulubot, walang anumang bagay na matitira, Panginoon. Itong lahat, O Diyos, hallelujah, ay iyong binura sa iyong hallelujah, sa iyong kaisipan, Panginoon, at iyong pinasya na kami ay matuwid sa iyong harapan. O, purihin ka, dakilahin ka, hallelujah, at walating ka, hallelujah. O, blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Merong isang request prayer dito. Isang kahilingan dahil ng ating alam natin mga kapatid na ang Israel ngayon ay nasa gitna ng labanan, na atake ng
if I'm not mistaken, Iran. Sila ay nagre-retaliate din. At sa kalagitnaan po ng kaguluhan sa Israel ay merong ilan sa mga kapatid natin na naroon. Kapatid ng aking may bahay ni Sister Emma, Sister Neri ay naroon. Kapatid ni Sister Eileen, si Anthony Atienza ay naroon din at humingi siya ng prayer. Mga kapatid, pasama sa prayer, aking kapatid na si Anthony Atienza at si Ate Neri. Sila ay nasa gitna o nasa higpit ng laban doon sa lugar ng Israel. So, sama natin sa prayer na ang Diyos ay naniniwala tayo kung ang Israel ay meron siyang Iron Dome, ang protection ng Diyos ay sigit pa sa Iron Dome. The protection of God is more than greater than the Iron Dome and the discover of na-invent ng bayan Israel. Sa Iron Dome, may mga nakakalusot pa rin ng mga missile. Pero sa protection ng Diyos, walang makakalusot kahit isa. Sabi ng Book of Psalms 91, makikita ng matuwid ang masama na paparating, pero hindi ito lalapit sa kanya. Makikita ng kanyang mga mata. At ang Diyos ay magsusugo ng kanyang anghel upang kanyang ingatan ang kanyang mga anak upang huwag itong matisod sa bato. Let us pray para sa ating mga kapatid at mga kababayan na nasa gitna ng init na labanang ito sa lugar ng Israel. Ating ko ang ating maulo, ang Diyos, sa oras na ito, Lord God, wala kaming ibang pwedeng lapitan. Wala kaming gobyerno na pwedeng takbuhan. Walang military na mga mananandata na pwede naming hinga ng tulong. Kundi sa oras na ito, ang hinihinga namin ng tulong is the Lord of hosts. Ang Panginoon ng mga hukbo. Ang kaluwalhatian ng Israel. Ang Israel, kung bakit sila nagtatagumpay, ay hindi dahilan sa kanilang lakas, galing sa pakikipagdigma, kundi bakit sila nagtatagumpay, bakit sila nananalo sa labanan, bakit ang kaaway ay walang nagagawa sa kanila. Nakagaya sila ng ginawa ni Josue, na ang kaaway ay napakan sa kanyang liig, at ito ang iyong kalooban, Panginoon. O Lord God, wala kaming ibang tinatakbuhan kundi ang Panginoon ng mga hukbo. Ikaw na siyang kaluwalhatian ng Israel. Ikaw na nag-iingat sa Israel at sa iyong bayan, Panginoon, ay aming idinudulog sa panalangin. O Lord God, hallelujah. Merong isang panahon na ikaw ay magpapakilala, hallelujah, na yung sasabihin, walang anumang armas na naimbento laban sa Israel ang magtatagumpay. O Lord God, hallelujah, tumatawag kami sa Diyos ni Abraham, ni Isaac at Israel. Ang Diyos na nag-iingat sa kanyang bayan ay amin ding naman tinatawagan sa oras na ito, Panginoon. Yamang ang ilan sa aming mga kapatid sa pananampalataya at ilang mga kamag-anak mahal sa buhay ay nasa lugar ng mainitang labanan sa Israel, Panginoon. Lord, dalangin namin kung paano mo iingatan ang iyong bayan. Ingatan mo rin, Lord God, ang aming mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kababayan, Panginoon, sa lugar doon. Especially ang mga lalaki at babae na meron kang layunin sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, walang palaso na mananaig laban sa kanila, Panginoon. Iingatan mo ang kanilang buhay. Ikaw ang magiging kanilang shield, Lord God. Kagaya ng sinabi mo kay Abraham, I am your shield and your exceeding great reward. Lord, be, hallelujah, their shield, Lord God. May you be their shield, Lord. Ikaw ay maging kanilang kalasag at panangga sa lahat ng mga suligin ng kaaway at masama. At sa lahat ng mga weapon, mga warfare, Lord. Mga weapon, Lord God, sa pangdigma, Panginoon, ay aming dinadalangin na ikaw ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Lord, lagyan mo sila ng hallelujah, ng higit pa sa Iron Dome.
ito ay ang iyong, hallelujah, ang iyong proteksyon sa kanila, Panginoon. Ito yung tinawag sinabi ni Satanas, si Job ay naglagay ka ng bakod sa kanya, naglagay ng head sa kanya na hindi niya kaya i-cross, Panginoon Diyos. Lord God, maglagay ka ng boundary, Panginoon, sa iyong mga anak. Kagaya ng ginawa mo sa Egypt, Panginoon, na walang anumang langaw na naka-cross sa dividing line na ito. Walang salot, walang locust, hallelujah, walang granizo. Walang anuman, Panginoon, na nakakross sa line na yung ginawa, sa boundary na yung ginawa sa iyong bayan, Lord. Hallelujah. Ang iyong proteksyon, Panginoon. O Lord God, merong palaso na maaaring makahulagpos, pero hindi ito tatama sa sino mang mga binhi ni Abraham, Panginoon. Lord, maraming salamat. I pray for your protection, Lord God, kay Anthony at yan sa kapatid ni sa Eileen, kay Sister Nerissa, Panginoon. Ay amin silang tinataas sa panalangin. Ang mga anak ni Sister Nelly, Lord, hallelujah, na naroon din naman sa lugar ng Israel. We pray for your protection for them, O Lord God. At ilan pa man sa mga kababayan at mga kapatid namin na naroon sa lugar doon, Panginoon, ingatan mo sila at pagpalain mo ang kanilang buhay, Panginoon. Lord, sa iyong kamay namin, pinagkakatiwala sila, hindi sa aming kakayanan, hindi sa kakayanan ng gobyerno, hindi sa kakayanan ng military forces, kundi sa kamay ng Diyos na makakapag-ingat ng lahat ng mga bagay. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang karangalan at pagdakila, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.